Hello guys, ito ay isang rice cooker na lubog sa baha. Gumagana to nung una, hindi siya sira talaga. Pero nung lumubog sa baha, natubigan, nababad ng ilang araw, yon nagpinatuyo nila. Nung gagamitan na nila, hindi na gumana. Sa palagay nyo, ano kaya sira nito? Gusto nyo malaman kung may ganito ang gamit, tara panoorin mo to, baka makatulong sa'yo. Meron ka dapat ganito, multitester. Tapos iset mo sa times 1K, sa times 100, times 10, times 1. Depende sa kung anong gusto mong gamitin dyan. Pero ako madalas times 1 ako gumagamit. Yan. Tapos chicken mo kung buo, i-adjust mo, kailangan nakatapat sa 0. Yan. Ngayon, binuksan ko na to dito. Unang tetest mo dyan ay yung cord, kung ito bang cord na to ay buo pa. Yan, ganyan lang naman yan eh. Kaso marumi siya, siyempre galing sa bahay. Oh. Tapos check mo. Pag pumalo, yan, ganyan. Buo yan. Itong isa, pag pumalo, hina ng contact niya. Buo rin. So, ibig sabihin, itong cord na to ay walang problema. Ngayon, hanapin natin kung saan kaya yon dito. Ito fuse. Tapos ito yung heating element, itong dalawang to, paikot. Tapos ito yung pinaka thermostat niyan. Ang laman niyan, mica plate. Ito ang nagsisense ng temperature init para mag-cut off, mag-cut in. Nasa kanya nakasalalay kung maluluto yung kanin. Pangalawa na dito. Napakasimple lang yan. May contact to dito, yon, may contact siya. Ito, nilulubog mo, magnet ito. Pag didikit mo yan, kita nyo, nag-magnetize na. Pag uminit yung itong heating element, mag-o-open to. Bibitaw. Pag nagbitaw yan, naka-warm na yan. So, yung pagiging warm na yan, dito nakasalala yon. Siya ang magme-maintain ng warmth. Siya rin ang nagme-maintain ng cook. Hanggat hindi umiinit ito ng gusto, hindi bibitaw yan. So, yun ang purpose niyan. Kasi ito, magnet yan eh. Nagmamagnetize yan dyan. Tapos, pag na-sense niya na mainit na, bibitaw yung magnet. So, naintindihan niyo ba yan? Ngayon, ang pagtetest niyan, ganito. Kuhain mo tong cord. Tapos, naka times 1 ka, check mo kung nasa 0. Adjust natin. Kailangan 0 yan para maganda yung accurate yung pagtutok ng needles nito. Tapos, subukan mo tong i-on. Pero patungan mo muna lang bagay na mabigat dito. Kunyari, yung nagsaing ka, nilagay mo na yung tawag ito, yung kaldero, may bigas na yun, tasa kami on. Yan. Nagmagnetize na yung nagdikit na, nagmagnet. So, kumontak. Ngayon, ibig sabihin niya, buo yung switch niyan, yung fuse. Yan. Pero bakit hindi raw gumagana? Anong nangyari? Pero, tumakbo naman. Ayan, nag-on. So, ano ang problema? Nandito. Ang problema. Pag to nilagyan mo ng power, yellow lang, pero yung cook nawawala. So, hanapin natin kung anong dahilan. Hindi ko pa ito nasubukan. Wala naman dito yung kaldero. Kahit sana tubig man lalagyan ko ng power kung gagana. Pero, ang mahalaga dito, ang pag-usapan natin, kung paano mag-check kung ano ang sira nito. So, ito buo naman to. Itong cord, lalampas na tayo dyan.
Tatagilid ko. Unahin natin itong fuse. Ito yung fuse. Tignan natin kung buo yung fuse na yan. Dito po kayo tumingin. So, nakita nyo, gumalaw. May impedance. So, ibig sabihin, itong fuse na to, walang sira. Next na move natin ay itong heating element kung buo ba yan. Tignan natin. Makalawang, parang walang contact. Hindi ko makontak. Ngayon, well, hindi siya nagtakbo, hindi siya nag-move. Pero siguro, maaaring sa dumi lang to, gagalawin ko baka magkaroon ng pagbabago. Kasi alam nyo, minsan, yung mga dumi-dumi, nababad nga ito sa tubig, sa marumi, kinalawang, yan. Nagkaroon ng dumi, kaya siguro walang contact. Pero titignan natin Linisin ko muna itong mga to. Yan. Dito mo rin makikita kung buo pa tong heating element na yan. Okay, gumalaw. Dito tayo sa bandang ilalim. Kasi walang kalawang Ayan. Ayan. Buo pa yung heating element. Meron siyang impedance na 101. 50 kasi yun 50 tapos tumuntong na ng 50 plus 50, 101. Yun, okay. Times 1 yan. Ibig sabihin, buo itong heating element. Ang susunod natin check itong mica kung buo pa yan. Hanapin mo yung dulo. Ito yung contact. Tapos, ito yung kabila. So, dapat meron yan. So, open. Ibig sabihin, kasi ito maselan to lumubog sa tubig. Maaaring nabasa to dito sa nagkaroon ng mga amag-amag yan sa loob. Kasi alam nyo, ang laman nito para siyang metal plate. Siyang sumisense ng init dito. Yan malamang ito na ang sira nun. Etong sira, yan. Tignan mo natin itong contact na itong switch. Switch po ito. Ayan. Okay naman siya. Ayan gumagana. Okay po. Tignan nyo yung under ng multitester, yung needle. May impedance siya. So, nandito. So, ang nakikita kong problema nito ay ito lang po. Yan. Yan. Ang tawag dyan ay thermostat din siya. Mica plate. Yan. So, ganun lang po ang pag-check mga kaibigan. Sana may nakuha kayong idea kung paano mag-check ng ganitong mga kasangkapan. Ang kailangan nyo lang talaga ay multitester. Yung ganito, bibili po kayo. Mura lang naman to sa Shopee. Ito, nasa 800 lang to, tong ganitong klase, tong brother. Meron ding mga tig 200 plus lang, mga 300. Ngayon, kung gusto nyo matuto, yan, kailangan nyo ganito. Malinis naman yung kanyang sa loob kasi ito kung halimbawa to ay ang mga dahilan kung bakit nagiging hilaw ang bigas, yan, itong dahilan madalas yung contact marumi na. So yun lang siguro mga kaibigan. See you next time. Bye.